We saw his star at its rising and have come to do him homage. Lord, every nation on earth will adore you. Blessed Sunday, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today. Today is the solemnity of the Epiphany of the Lord. We praise and thank you for all the blessings and all the people around us. Today, dati, tawag natin dito, Three Kings, ngayon Epiphany. Ano ang significance nito? Ayon sa ating gospel, hinanap nila yung sinabing tagapagligtas, yung Messiah. Yung tatlong hari, galing sila sa Persia. At nakita nila doon sa bahay. So, ibig sabihin, hindi na sa manger. It took them parang almost 2 years ito eh. Paano naging 2 years, di ba? Si Herod, dahil nga sa nalaman niya itong tagapagligtas na to, yung Messiah, pinapatay niya ang mga batang 2 years and below. So approximately after 2 years before the Magi was able to find Jesus by following the star. And sa ating mga babasahin ngayon, yung readings natin for today, they offered the gifts. Ano-ano yung mga gifts na yon? Yung frankincense, gold, and myrrh. Frankincense ay signifying faith o pananampalataya. Gold ay kumakatawan sa paghahari ng Diyos at yung myrrh ay yun yung used to heal. So, iyan yung ginagamit nila lunas para sa mga makasalanan. So, tatlong bagay. Gusto kong pagnilayan natin yung regalo. Ano bang regalo ang gustong matanggap natin from the Lord? Or what's the best gift that God has ever given us? The best gift that God has ever given us is our life. You may say, your spouse, your family, the best gift is Jesus Christ. The best gift is our life. And in return, ano naman ang pwede natin iregalo sa Panginoong Diyos? Maaari tayong lahat nag-prepare tayo ng gifts for our family, our friends. Pero si Jesus, siya yung nag-birthday. Meron ba tayong regalo sa Kanya? Ano bang niregalo natin sa Kanya? Ano bang gusto niyang matanggap sa atin? Paulit-ulit na sinasabi ko yung let us respond to His call. Pero hindi lang yun eh. Mababaw yun. Ang sinasabi natin ngayon is let us proclaim the gospel at let us go back to the truth. Maraming silang sinasabi na taliwas na sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Na tayo ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba, alam niyo naman na kami ang Family and Life Ministry Coordinator ng Santissimo Rosario UST. And we are doing the pre-K na para sa mga mag-aasawa. Yes, ito ay seminar bago magpakasal. Dapat, requirement ito, dapat umattend before mag-undergo ng canonical interview. Daming katuruan dito at unang-una na goal ng marriage is procreation. Kaya nga naman, ang unang bagay na gusto kong i-reflect for this is yung na-realize ko kahapon when we attended the seminar on, I don't remember the title, basta it's about wokism. And naalala ko, ito yung awakening.
ang title ng seminar. Ito yung mga issues natin na dapat natin pagtuunan ng pansin. Unang-una, di ba sinabi ko, yung goal ng marriage is to procreate, to have children. Pero, how do we regard people who doesn't like yung couple na ayaw nila mag-anak? At gusto nila magkaroon na lang, mag-alaga na lang ng aso, pusa. How do you regard those people? Yung prenup nila, akala ko ang prenup is para doon sa property, sa wealth. Hindi. Meron ako narinig na yung prenup nila is about kasunduan nila na hindi sila mag-aanak. Kakalungkot, di ba? Kung hindi mo gustong magkaroon ng anak, huwag ka nang magpakasal. You don't need to get married because one of the goals of marriage is procreation. At yan ang isang bagay na pwede natin irigalo sa Diyos. Kung tayo ibinayayaan ng asawa, mapapangasawa, ang irigalo natin sa Diyos ay mag-anak at ituro sa ating anak kung paano mahalin ang Panginoong Diyos. Isa lamang yan sa mga topics na gusto kong i-expound sa mga susunod na mga videos. Gusto kong pag-usapan natin yung mga issues na kung saan tayo ay matututo at tayo ay babalik sa katotohanan. Ang katotohanan is ang kasal ay para magkaroon ng anak. Hindi totoo na ikaw ay may power to choose. Kapag binigyan ka ng Diyos ng power na mag-anak, embrace that because that is a gift. That is the gift of God to you na ikaw ay pwedeng mag-anak. So, no to abortion, bawal. Kitilin ang buhay sa loob ng iyong sinapupunan. Ang dami dyan. Bumabayad ng malaki, milyon-milyon ang ginagastos para magkaanak. And yet, ikaw, that is just one gift na I encourage every married couple or those who are getting married na please, go back to the truth, go back to basic. The goal of marriage is to procreate. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, we lift up to you the soul of our dear Tito Mel Pardo. May his soul rest in peace. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest, dear God. Please stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. We pray for couples, yung mga natatakot pong mag-anak. Please, allow them to realize that the greatest gift that you can give them is their children. Amen. God bless.